Nitong nakaraang buwan, may mga videos at larawan na natanggap ang Born to be Wild. Laman nito ang iba't ibang buhay ilang na hinuhuli, binabalatan at sinusunog para kainin. Ang mga buhay ilang hinuhuli at iniihaw. Mga sawa, unggoy, cloud rat o buot at maging ang endangered na hornbill. Ang sawa pinagtutulungang balatan ng mga tao. Samantalang ang unggoy at cloud rat naman malinis na at tapos nang ihawin ito sa apoy. Kung tutuusin, pinapahintulutan daw ang mga katutubo na manghuli nito. Pero ang mga hayop na kinukuha sa gubat, tila sobra na raw sa kanilang pangangailangan. Lalo na't ibinebenta umano nila ito ng bulto sa komunidad para kumita. Sa palay ba? Oo, sa palayan. Sa enforcement, meron tayong mga pinapakreate ng mga quick response team. As much as possible, we want to prevent the killing or destruction of wildlife. That's why it should be immediate. Higit sa kultura at pantawid na gutom, kailangan din nila ng pera para tustusan ang kanilang pangangailangang medikal, edukasyon at iba pang mga gastusin para mabuhay. Sa pagitan ng tao at buhay ilang, paano binabalanse ang parehong pakikipaglaban para mabuhay? Pinuntahan namin ang liblib na komunidad na mga katutubo kung saan talamak umano ang ganitong gawain. Kasama ang Kaakibat Biodiversity Watch, isang grupo na nagbabantay ng gubat at nagdodokumento ng mga hayop. Titingnan natin yung kanilang status, kung marami pa ba sila dito o malaki na yung impact ng hunting dito sa liblib na lugar na ito sa norte. This is supposed to be an easy trail, an easy trek. Pero dahil sobrang putik, papunta dun ang hirap. Nandito tayo sa isang community na mga Aitas. Aitas don't really live in a community because they're nomadic. Sa kusina ni Roger, nakasabit ang mga panga ng baboy ramo at bungo ng unggoy. No, nakastang mawanang kami kayo makanasir, aji lang, papami. At daji awan sir nga pa. At di time nga awan. At dami di time nga awan. Ang mga buto ng mga hayop na kanyang nahuli at pinagsaluhan sa kanyang komunidad, itinabi ni Roger. Kawulyan may kami sir di kwa, agko tigastoy. Tano di mo idulin kami nato kayo sang kapulos makaalan. Sa edad na 58, hindi raw siya maaaring huminto sa pangangaso, lalo na pinag-iipunan niya na madala sa ospital ang kanyang apo. Ang tawag doon sa kondisyon na yun is atresia ani, Nangyayari yan talaga as an abnormality. And binubutas yung tiyan para doon lalabas yung dumi. Trabaho lang ako sa, sir, dyan sa, Taniman? makipagtatanim lang ako po, sir. Sa mga mais at saka palay. Sa tuwing siya naman ang nangangailangan ng serbisyong medikal, ninalaga niya raw ang bungo ng mga unggoy na kanyang nahuli. Sa paniniwalang mawawala ang iniindan niyang sakit. May ospital sa kanilang bayan, ngunit hindi nila kayang tustusan ang gastusin. Nomads po sila eh. Kasi may mga housing projects po tayo na ginawa sa dalawang barangay. Lang di po sila nagtagal doon. Iniiwan po nila yung housing tapos lilipat po sila sa isang area. Tapos magtatanim, pag wala na naman po, lilipat na naman po. Kilala rin ng mga ngaso sa kanilang lugar ang katutubong si Jesus. Kastoy sir, mga montero at kagan. Ilang ko tidado mali pa kwarta. Tapno at ti pang-alawas ti agbasa sir. Aabot daw ng 5 hanggang 10 tao ang kausap niya at bumibili ng mga nahuling hayop kada 2 linggo. Butawan ti adal
ay awan tiya mo man nag bilang man kang ganti 150 lang. Hindi rin daw niya alam na bawal ang pagbebenta ng mga buhay ilang. Amin mapan ila ko dyan, sir. Pero dumanon dati pagkabsat ng Ilocano dito, sir. Times are changing. They need cash to be able to send their children to school. Nakakalungkot pa is hindi lahat ng binebenta nila ay nako-convert nila into cash. Paliwanag naman ng National Commission on Indigenous People Region 2, ang ahensya na nangangalaga at nakikipaglaban sa karapatan ng mga katutubo. I-recognize talaga na sa kanila talaga yung lupain na yun. Kasi yun yung buhay nila and nandun yung kabuhayan nila. Umaalis sila, sir, for fear of life di ba? Kasi pinapaalis sila sa lupang kanila talaga yun. Simula pa lang sa pangangaso na bubuhay ang mga katutubo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ito dahil nagbago na rin ang kanilang pangangailangan. Ang pangangaso kadikit na ng buhay ng mga katutubo. At sa oras na hindi sapat ang kanilang kita, ito ang natitira nilang alam na kabuhayan para maitawid ang pang-araw-araw na gastos at gutom sa kagubatan. Ang hunting sa Pilipinas, the moment nung dumating yung mga sinaunang tao dito sa Pilipinas. Kasi ang hunting, it's a form of subsistence para sa mga tao. So kailangan nilang gawin yun para mag-survive. Pero iba na raw ang sitwasyon ngayon. Yung pagpatay at saka pag-destroy sa mga wildlife na ito is a violation of RA 9147. Kahit man mga kasama natin sa indigenous peoples, okay, hindi naman sila exempted from complying with the law. But yung tinatawag na sustainable na paggamit ng mga IPs is also recognized. Ang Indigenous Peoples' Right Act of 1997 ay batas na nagbibigay karapatan sa mga katutubo na gamitin at pakinabangan ang mga likas yaman sa loob ng kanilang ancestral domain. Kasi ang dami silang nakukuha na ganun. Marami? Oo. Sako-sako yun. Ito yung story namin about trying to catch the hunters. Nung nandito na kami sa site mismo, lumabas yung katotohanan na itong mga katutubo natin, sila yung nag-hunting. Ang pangangailangan ng tao, walang katapusan. Pero ang kayang ibigay ng kagubatan, may hangganan. This is a good potential location for birding. Dahil merong may lake dito tapos mga puno. Ang mga ibon dito, naghabulan at nag-aabang ng pagkain. Bawat isa, malaya. Pero iba ang sitwasyon ng alimukin o white-eared brown dove na endemic o sa Pilipinas lang makikita. Sa pangangaso ginagamit ang buhay na ibong alimukin. Kaya ang mga katutubo, hinuhuli ito at inaalagaan. Nasa 2 buwan ng pangangalaga ng katutubo ang ibon. Prutas ang kinakain nito, kaya importante sila sa pagpaparami ng puno sa gubat. Ang gagawin po natin dito ay paparelease natin para hindi natin magamit na makapanghuli pa ng ibang wildlife. Pumayag naman ang katutubo na muli itong pakawalan. Pero ang ibon, Putol pala itong pakpak ng ibon ito, hindi na natin muna siya i-release at ito ay dadalhin sa ating Wildlife Rescue Center sa Tugigaraw. ang pakpak ng ibon ay may buto, kaya kapag naputol ito, mahirap itong maibalik sa wild. Ang katutubong si Mario, airgun naman ang ginagamit sa pangangaso. Ang kanyang huli, ibinebenta niya. Da sir, no ka sir, da maalam sir. Kita padang nga Ilocano to sir. Ilocano. Mga kaya lang sir, mga 50 lang sir, timesa sir. Ang tarik-tick bird din ang pakay-hulihin ng katutubo at mga ngaso na si Delphine. Nakasulubong ko si Manong
Meron siyang rifle. Sa totoo lang, hindi patas ang laban pagka ganito ang gamit natin. Ano? Pag makita namin onti act na ginagamit nila yan sa pag-hunting, definitely pati yun ay mako-confiscate. Ebidensya na may nagka-camp dito. So, bago pa eh. Hindi pa tuyong-tuyo yung mga dahon ng saging. So, dito sila nag-camp. Ang target nila, yung mga paniki. So, this is the situation, ano? Hinahanapan namin yung mga areas kung nasa yung mga wildlife. Pero we came across this cave, yung mga kasamahan natin na taga-kaakibat, isa-survey nila kung anong meron sa loob. Ito yung lambat na anod. Yan po. Ang dating paisa-isang huli, bakit tila sako-sako na ngayon? Maraming bats dito, no? So dito sinasabing merong nagtatrap, nagninet ng mga paniki. Kung nahuli daw nila yan, lalagay na sa sako, at yun yung binibenta nila. Meron tayong nakita na lambat dito na pinanglalambat siguro ng kwantaw, paniki. Kung ganitong size ma'am, wala sigurong malalaking isda na ganito. Ng butas, oh. Dalawang kamay na yung kwan, yung butas niya, oh. Lambat din daw ang ginagamit sa hile-hilerang ibon na nakita naming talamak na ibinebenta online. Lambat din ang dahilan sa pagkamatay ng Chinese Sparrow Hawk, isang migratory na ibon. Kasama ang Community Environment and Natural Resources Office ng APARI. Susubukan naming matunton ang malawakang panguhuli at bentahan nito. Maya-maya pa, isang report ang aming natanggap. Punta kami dito sa isang liblib na lugar. May nakapag-inform na meron daw silang nahuling unggoy. Pagdating sa komunidad, tumambad sa amin ang napakalaking lambat na nakasabit sa mga puno. Ito, yung net na panghuli ng mga paniki at ng mga ibang ibon. This style of hunting is hindi yung traditional way nila of hunting. Bawal pa rin yan. Ayon sa ating Andagamente Lintig tayo, meron kasi tayong batas na pinagbabawal yung paghuhuli ng mga wildlife. Kahit yung nakasabit na yan, supposedly yung lambat na yan ay para sa ilog. Paliwanag naman ng katutubong si Marlon, ang may-ari ng naturang lambat. Para lamis kumain siya. Dait ko lang di ko na di abot na ako pangbilit sir. Para hindi makapinsala sa mga buhay ilang, tinanggal at kinumpiska ng DNR ang nakasabit na lambat. Pero hindi lang mga ibon ang pinagsasaluhan ng pamilya ni Marlon. We're a bit too late kasi nakain na nila yung wildlife. Oh my gosh! Oh my gosh! Identified. This is a male macaque. Base sa ngipin at pangil nito, isang malaking unggoy ang kanilang inadobo. So ito ay isang parte ng bibig ng unggoy. Nakita niyo yung pangil, oh. Ayun yung mga incisors niya, yung pangil. Kita mo, may tartar na, oh. Aabot daw ng 3 kilo ang nahuli nilang unggoy sa silo. Bawal pa rin yan. Meron kasi tayong batas na pinagbabawal yung paghuhuli ng mga wildlife. Dahil magmitindi, gayatin di ko Matagal na raw silang kumakain ng unggoy. Sa katunayan, may natira pa silang buto ng unggoy at baboy ramo noong nakaraang buwan. Po sir, no basit. Dapat kami latami ko eh. No ado aki makalakot mit no. Tungkol dok. First time ko makakita ng linutong unggoy. This is a bit shocking for me. Hindi ko inaasahan na may makikita kung gano'n sa kaldero, no. Pero syempre sa kanila normal nila yan eh, normal na pagkain nila yan. They live in the jungle, they rely on the jungle, but
now is a different situation. Dahil kilala ang mga katutubo sa galing nila sa pangangaso, sila rin ang tinatawag na mga residente kapag may naliligaw na buhay ilang sa kanilang lugar, gaya ng sawa. Agibibos ka na timanok na sir. Sinurot ko jay uyas na kasi mangat jawaig. Hanggang na nakita ko jay abot na dyan ti punti kayong. Kinalik dyan. Ulo na lang ng sawa ang naabutan namin. At nandun pang pamilya dala tayo pang kwamiti kasi bagas minukwa. Ang mga katutubo, aminadong nanguhuli at nagbebenta ng mga hayop. Sa batas, ang IPRA Law of 1997 ay nagpapahintulot sa katutubo na gumamit ng likas na yaman sa kanilang ancestral domain. On the other hand, meron naman tayong batas ng Republic Act 9147 na nagsasabi na bawal patayin, bawal abusuhin, i-destroy yung ating mga wildlife. 4 na linggo matapos naming ilapit ang istoryang ito sa otoridad, nagsagawa ng Information Education and Communication ang Department of Environment and Natural Resources para ipaalam sa mga katutubo sa lugar ang kahalagahan ng mga buhay ilang doon. Samantala, nakatutok naman ang National Bureau of Investigation sa online selling ng mga ibon mula sa Cagayan. Natuntun din daw nila ang ilan sa nagbebenta nito at kinausap na itigil na ang kanyang ginagawa sa halip na hulihin ito. Ang apo naman ni Roger ay napatignan na sa doktor sa tulong ng National Commission on Indigenous People Region 2. Naglaan din ang Department of Social Welfare and Development ng 300,000 piso para sa tulong na ibibigay sa mga katutubo roon. Ang mga miyembro naman ng Kaakibat Biodiversity Watch ginawang bantay gubat ng DNR para makatulong nila sa pagbabantay ng kagubatan ng lugar. Ang pagprotekta sa mga katutubo at buhay ilang hindi nagtatapos sa mahigpit na pagpapatupad ng batas. Malagang alamin ang tunay na sitwasyon para matulungan at magkaroon ng angkop na solusyon. Ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.